Finally, VL ko na magagawa ko na yung mga dapat kong gawin sa life. Kumpleto ang Degia family for today's lakad. Nagprint na ako ng result ng exam ko from LTO website kasi kailangan kapag magpaparenew ng driver's license. But before ako magparenew ng driver's license, sa school muna tayo ni Ate Kaylee kasi isasubmit na namin yung Form 137 and yung result ng medical exam niya sa bago niyang school. Sa result ng medical exam ni Ate Kaylee, kailangan daw lagi siya magpapacheck ng eyes kasi meron talaga siyang astigmatism. Kaya nga pinagawan ko siya nung December ng eyeglasses na sana lagi niyang ginagamit, no? While waiting kay ate, naglaro lang dito si Kayla. Buti na lang malawak at maaliwalas yung space. May nakita nga siya ditong mga letters. Inisa-isa niya talaga yan. Mahilig magganon si Kayla. Parang gusto niya nang magbasa. Gets niyo ba? Yung iniisa-isa niya yung mga letters kahit yung mga plate numbers. Anyway, after mag-submit ni ate ng requirements, pumunta na kami sa bookshop para umorder ng uniform. Polo shirt lang naman daw ang uniform and ka-partner is black pants. Si daddy sa 7-Eleven na lang siya naghintay para makapark kami doon kasi medyo mahirap yung parking dito. That's why pinilit ko talaga si daddy na samahan niya kami dahil nga day off naman niya. Sa Southwoods Mall ako magpaparenew ng lisensya and dumaan muna kami dito sa Shalman Plaza kasi gusto namin itingin ng sandal si Caleb. May Crocs outlet kasi dito pero ang nakasale lang yung hindi masyadong magaganda. Gets nyo ba? Yung mga bagong design nila hindi yan nakasale. Halos kapresyo din yan sa mall. Last year kasi nakascore si Caleb dito ng sandals kaso guys nasira. Actually wala pang 1 year yon tapos may allowance pa. Kaso lang ibang klase talaga maglakad si Caleb. Kinakaladkad niya so madaling nasira pero pwede pang idikit. May nagustuhan si Caleb sa Crocs, pinapabili niya na sa amin kaso lang hindi naka-sale, worth 2,700. Medyo nangihinayang kasi ako dahil pambahay lang naman niya, so titingin na lang kami sa Southwoods. 11 o'clock pa yung bukas ng mall so kinakabahan ako kasi baka katulad dun sa isang mall na bukas na nga mainit pa rin. Pagdating ko nga dito sa 3rd floor guys, super saya ko kasi walang tao. So feeling ko maaga talaga ako matatapos. Ang unang step dito is kailangan magpa-medical, meron ng katabi and 600 pesos yung bayad. After that, sa kabilang office naman tayo which is dito na tayo magpapalisensya. In less than 20 minutes tapos na ako. Hindi nga lang ako nakapagpa-change address kasi hindi pala pwede sa mga offices sa mall. So kailangan doon ako mismo sa LTO pupunta pero at least na-renew ko na yung lisensya ko. Nakakita na rin pala kami ng sandals ni Caleb worth 199 pesos. Okay na yun for everyday. Compare naman sa worth 2,700. Ang laki ng difference, 'di ba? And as usual, nakahanap na naman po siya ng toy. Buti na lang magaling si daddy maghanap. Worth 100 something pesos lang to. Alam nyo ba, super ganda ng Southwoods Mall. Bukod sa konti yung tao dito, super dami nilang halaman. And yung dito sa outdoor area nila, super ganda ng design ngayon. Ang daming flowers, siguro kasi May. Super aliwalas tong mall na to na kahit batirik yung araw, parang malamig siya tignan. Lunchtime na nga pala, so naghahanap kami ng makakainan. Dito ako nag-aaya sa may Vietnamese. Kaya lang parang hindi trip ni ate, so kino-convince ko pa siya. Pero ayaw talaga nila, so dito kami nauwi sa Zork's Burger. Alam nyo ba, kapag naka 600 pesos kayo dito, yung mga bata na 12 years old and below, meron na silang libreng burger or rice meal. Order kami dito ng fries, Zork's Ultimate. And today is May 26 nga pala, Jawbreaker Day daw nila. So yung 499 pesos na solo meal ay merong discount na 150. Malaki yung burger na yun, so naghati lang si Dear and si Ate Kaylee. Isa sa mga favorite namin dito sa Zork's is yung mustard and hot sauce nila kasi very generous sila doon. Also yung burger patty nila and yung tinapay super lambot talaga. In short, na-enjoy namin yung lunch namin dito. By the way, I forgot to mention na dumating kami dito before 11 a.m. Pinapasok na kami agad kasi nga sa LTO naman kami pupunta which is nasa loob ng mall. Guys, alam nyo pagpasok namin super lamig ha kahit hindi pa naka-open yung mall. Kaya favorite na kita Southwoods Mall, ikaw ng winner. Anyway, nandito si Ate Kaylee sa pen shop kasi bibili kami ng black pants niya para sa school. 3 days daw silang magba-black pants so kailangan namin ng 3. Kaya lang, 2 lang yung nagustuhan niyang fit dito. Price range ng pants dito is 1,200 to 1,400 pesos. Nagustuhan ni ate yung tela kasi hindi siya manipis at the same time yung cut saktong-sakto sa mga trip niya. 3 yung in-order namin na polo shirt and 3 din na pants sana kasi ayoko nung lalaban agad after. Gusto ko sabay-sabay yung laba and yung plancha. Okay, so winner na naman si Ate Kaylee for today's video ha. After bumili ni Ate Kaylee ng pants, dito naman kami sa may outdoor na kanina pa inaay ni Caleb. Gustong-gusto niya talaga maglaro dyan sa mini playground nila kaya lang kanina mainit pa so binalikan na lang namin ngayon. Buti na lang around 1:30 PM hindi natirik yung araw dito. Super ganda talaga ng place na to. Meron pang libreng playground sa mga bata, diba? Sawang-sawa dyan si Caleb as in pawis na pawis siya pagkatapos kasi medyo mainit talaga ngayon eh. Dito kami naghintay ni Ate Kaylee sa may pink umbrella na gusto kong iuwi guys kasi super ganda ng color niya. Very vibrant. Tatakas ko na sana yan guys kaya lang may nakatingin na guard. Charot! Actually, naghihintay lang kami ng order namin from Ben's kasi guys sobrang init so maghahalo-halo tayo. Ang claim nila is Laguna's Creamiest Halo-Halo. So tingnan natin. First time ko lang to itatry. Highly reco to ng kapatid ko kasi may malapit na Ben's sa kanila sa Kabuyaw. And true la dyan naman, napaka-creamy talaga nung halo-halo nila. Ang napansin ko lang yung halo-halo nila super konti lang ng sahog. Compare sa Bebangs na super overload
overloaded, mega overloaded talaga. Ito naman, sobrang simple ng halo-halo. Parang straight to the point, ganun. Hindi ka lilituhin sa flavor, may ganong atake. Pero syempre, sanay tayo sa halo-halo na napakaraming sahog, diba? Pagdating naman sa presyo, 180 pesos yung halo-halo. Yung mais con yelo in order ni Ate Kaylee, 170 ata. Ito naman, winner for Ate Kaylee kasi walang ibang halo, mais lang talaga at super creamy. Yung natikman niya kasi sa Bebangs na mais con yelo, may halo atang langka, kaya hindi niya nagustuhan. Ang gusto kasi ni ate, pure na mais lang. At hindi na nga po nakatiis si Caleb, binuksan niya na yung laruan na sinabi ko na sa bahay na buksan. Namumula na siya kasi sobrang init, tapos takbo pa siya ng takbo, pero hinayaan na lang kasi sabi ni Dear, okay lang yan kasi bata naman yan. Kasi kung ako lang, Caleb, ano ba, pawis ka na, halika na dito. Alam niyo yun, typical nanay. May nadaanan nga pala kami dito, The Colorist. Grabe guys, heaven to para kay Ate Kaylee. Gusto niyang bilhin lahat ng makeup dito. Kaya lang, sabi ko, next time na. Pag marami na akong kinita dyan sa Shopee affiliate na yan, charot. So, kailangan dun kayo mag-order sa link ko ha, para makabili si Ate Kaylee ng makeup. Bumalik lang kami dito guys. Kanina nagpunta na kami kasi ihahanap namin si Mamsi ng regalo kasi birthday niya bukas. Wala kasi sa isip namin kanina, so bago kami umuwi, dumaan ulit kami. Actually, kanina pa kami nandyan. Sabi nga ni Dear, ano ba yan? Bumalik na naman kayo. After that, nag-aya na akong umuwi kasi medyo marami-rami na akong nagastos, guys. Ang hirap pag lumalabas ng bahay. Anyway, napakaganda talaga ng mall na to. Super aliwalas. Kahit sa labas, napaka-aliwalas. On our way home, eto na si Caleb. Pinipigilan niya ng makatulog kasi hindi daw siya sleepy. Pero bago kami makarating ng bahay, tulog na siya. At pag uwi ko naman ng bahay, hindi pa pala tapos ang mini vlog kasi meron tayong i-unbox from SNR. Kahapon ko lang to in-order kasi wala na palang ketchup. At ngayon, dumating na siya. Napakabilis talaga ng order dito. Sinamahan ko na ng mayonnaise and ng Laurel kasi guys, mauubos na. Sabi mga gastusin sa bahay no guys, walang tigil. Ba't ganun? Adulting is real talaga, may gulay. Nag-chesta kami after unboxing tapos si daddy magpapagupit daw siya. Sabi ko sige sama kami ni Caleb. For the first time, nagpagupit si Caleb sa barbershop. Alam nyo naman, loyal kami sa Cuts for Tots. May membership pa ako doon na mag-expire sa July. Kaso nakakatamad mag-SM kasi walang aircon. 120 pesos lang dito pero napakalakas ng aircon ha. Yun nga lang, hindi natuwa dyan si Caleb bilang sanay nga siya doon sa Cuts for Tots na may TV, may car seat, kaya ayan umiiyak Simple na. Lang naman yung iyak niya, hindi naman yung nakakairita guys. Ganyan lang naman si Caleb, pa-cute lang. After ni Caleb, si daddy naman kasi si daddy naman talaga yung magpapagupit dapat ngayon. Sinabay ko lang talaga si Caleb kasi ang kapal na ng hair niya and pawis na pawis siya lagi. Yung gupit naman sakto lang, mas gusto ko sa Cuts for Tots pero may itatry daw kami na iba next time. At yun lang guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Follow, like, and share. Goodbye, paalam, babush!